Magnanakaw! Tulong! Hulihin yon! Mga gagong to, sa teritoryo ko pa, kayo manggugulo? Pa, Anong takbo-takbo? Mainit na nga. Magnanakaw ka pa. Putang inang guard. Di ko inakalang malakas ka pala. Binata, ikaw, iwan mo yung bag. Palalayasin kita. May kasama ka pa pala. Kaya pala ang tapang. Tandang, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, magmano ka sa amin ng 3 beses. Palalayasin kita. Ano? Yuko? Anong hinihintay nyo? Sugod! Bastos, mga siraulo, di marunong gumalang. Tama na, tama na. Kuya, ito, yung bag mo. Anong hinihintay mo? Umalis ka na. Kumusta ka? May nasaktan ka ba? Guro Kiao, okay lang ako. Oo nga pala, ito ang bag mo. Tingnan mo, kung may nawala ba sa loob. Siya? Oo nga pala, yung mga tao kanina. Ikaw ba ang umawat sa kanila? Yung mga yon, mga snatcher lang. Hindi naman ganun kahalaga. Akala ko ba? Ang galing mo pala. Kung ganun, dito ka na lang magguwardiya sa eskwelahan. Parang sayang naman ang kakayahan mo. Sa panahon ngayon, anong silbi ng pagiging malakas? Kailangan katulad nyo, ang edukasyon ang mas mahalaga. Oo nga pala. Anak ko ang nasa klase mo. Sa hinaharap, sana matulungan siya ni Guro Kiao na mag-improve. Anak mo? Si Qi Xiaotian. Si Xiaotian. Mag-ama pala kayo? Naalala ko sa enrollment form ni Xiaotian, nakalagay na single parent. Guro Kiao. Anong problema? Wala. Uuwi na muna ako para magklase. Layo na niya, nakatingin ka pa rin. Pero, sa totoo lang, siguro Kiao ay isang bulaklak ng lungsod natin. Anong gusto mo at laging ka nandyan? Wala ka bang ibang magawa? Ang Chief Protector ng Dragon King Temple, nandito ka sa eskwelahan bilang janitor. Kumpara sa inyo, Dragon Lord, hindi naman nakakagulat na maging janitor ako. Tama na. Huwag kang makipagtalo sa akin, Ching Niao. Sasabihin ko ulit sa iyo, kahit anong panggugulo ang gawin mo, hindi na ako babalik sa Dragon King Palace. Bago pumanaw si Qiu Shui, ipinangako ko sa kanya, naaalagaan ko si Xiaotian at sasamahan siyang lumaki ng ligtas. Mukhang ang ipinangako ninyo sa asawa ninyo, hindi ninyo natupad. Ano ang ibig mong sabihin? Nakikipag-away po ang binata. Ano? Qi Xiaotian, ito na ang huling babala ko sa iyo.
lumayo ka kay Lin Yiyi. Alam ng buong Yuncheng na siya ang babaeng gusto ko. Li Tianxing, ang relasyon namin ni Lin Yiyi ay personal naming usapan. Malaya akong gawin ang gusto ko. Bakit kita pakikinggan? Bakit? Dahil si Li Xiao ay anak ng isang trustee ng paaralan, kaya kanyang paalisin sa isang iglap. Sapat na ba iyon? Kalahati ng Yuncheng ay pag-aari ng pamilya Li. Kahit sino pa ang dumating, walang maglalakas loob na makipag-agawan kay Li Xiao. Mukhang kinain mo ang tapang ng leon. Ang babaw naman. Sige na, wala akong oras para makipag-agawan sa kanya sa inyo. Pinayagan ba kitang umalis? Ang sinasabi ko ay wala lang sa'yo. Paano mo nagawa iyon? Ang tapang mo talaga. Mahirap, pero matigas ang ulo. Li Tianxing, bukod sa pang-aapi gamit ang kapangyarihan, ano pa ang kaya mong gawin? Tama. Pang-aapi gamit ang kapangyarihan lang ang kaya ko. Bitawan mo ako. Kasi ako ay anak ni Tigreng Li. Likas na may karapatan akong maging mayabang. Hindi ba tama ako? Tama. Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng kasing galing ni Yiyi, hindi magkakagusto sa isang tulad mo. Ang lakas ng loob mong tawagin siya ng ganito kainit. Hindi ka titigil hanggat hindi ka napapahamak. Nakakatawa talaga. Paano magkakagusto sa iyo si Yiyi? Isang walang kwentang basura. Hindi ka karapat-dapat kahit magsuot lang ng sapatos niya. Naghahanap ka ng away. Ginoong Li, Kuya Li. Saan galing yung pulis na yan? Humarap ka pa sa akin? Naniniwala ka bang matatanggal ka agad? Pa, bakit ka nandito? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Imbes na mag-aral ka sa eskwela, nandito ka sa labas, nanggugulo. Pa, hindi ako nanggugulo. Sila, sobra na sila. Sino ba pala? Ito pala ang tatay mo. Ang tatay ni Qi Xiaotian, pulis lang pala. Anong pulis? Bantay pinto lang yan. Ikaw? Sandali. Huwag kang magpadalos-dalos. Pa, wala ka bang pride? Tinawag ka nilang bantay pinto Tumahimik ka. Kung tama ang pagkakita ko, ikaw ang anak ng may-ari ng eskwela, di ba? Matalas naman ang mata mo. Pero sa totoo lang, pag nagtatrabaho ka bilang pulis dito, sa pamilya namin ka kumakain. Kaya tawagin mo akong Ginoong. Ayos lang yon. Tama. Xiao Tian, mag-sorry ka na kay Ginoong Li. Agad. Bakit ako magsusorry sa kanila? Pwede bang magpakumbaba ka na lang? Maliit lang ang estado natin sa buhay. Hindi natin sila kayang awayin. Oo, mayaman nga sila. Ano naman, dahil mayaman, pwede na silang gumawa ng kahit ano. Anak, ano ba ang itinuro ko sa iyo? Sa lahat ng bagay, kailangan mong magtiis. Noon, dahil nagpadala ako sa init ng ulo, nasaktan ang nanay mo. Ginoong Li, ang anak kong ito, matigas ang ulo. Huwag mo siyang pansinin. Pag-uwi namin, pag-uusapan namin ito. Ganito na lang, sa ibang araw, bibili ako ng magandang sigarilyo at alak, at personal akong pupunta sa inyo. Para humingi ng tawad, okay? Magandang sigarilyo at alak? Mga mumurahing brand lang yan, di ba? Ikaw, isang pulis, karapat dapat bang pumasok sa bahay namin? Kung ganun, Ginoong Li, magsalita ka. Basta kaya ko, gagawin ko ng walang pag-aatubili. Sabi ko sa'yo, matandang gulay, nakakatawa ka. Sige, ganito na lang. Hindi kita pipilitin. Sabihin mo sa anak mo na lumayo kay Lin Yiyi. Tapos na ang usapan. Lin Yeye. Nagkakagusto ka ba? Hayop ka? Pa, wag mo nang pakialaman to. Li Tianxing, kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Hindi ko iiwan si Yiyi. Ayaw mo nang mabuti. Gusto mo nang masama. Sige, wag mong sisihin ang sarili ko kung magiging brutal ako. Halika, bugbugin niyo tong batang to hanggang maging baldado. Kasama na yung matandang yan. Wag. Li Tianxing, tigilan mo yan! Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Wala naman. Sinusuplong ko lang ang isang walang kwenta. Sino ba naman siya para mangarap sa'yo? Tama si Boss Li. Isa lang siyang walang kwentang hampas lupa. Nangangahas pang maghangad sa Diyosa naming si Yiyi. Dapat tingnan niya muna ang sarili niya. Sa totoo lang, sa buong Yuncheng, ang karapat-dapat lang kay Yiyi, si Boss Li. Sila ang itinadhana. Pangit man tong alalay ko, maganda naman ang sinasabi. Sa buong Yuncheng, ang bagay lang sa'yo ay ako. Ang iba, hindi karapat-dapat kahit magsapatos para sa'yo. Bagay? Bakit hindi ko alam yan? Xiaotian, okay ka lang ba? Okay lang ako. Yiyi, delikado dito. Umuwi ka muna. Okay lang. Hindi sila maglalakas loob sa akin. Ikaw po si Tito Qi, di ba? Kumusta po, Tito Qi? Ako po si Lin Yiyi. Magkaklase kami ni Xiaotian mula elementarya hanggang kolehiyo. Ano ba tong dalawa?
Tito Ki, kung hindi po kayo tutol, gusto ko pong maging kami ni Xiao Tian. Pa, tingnan mo. Ito, Lin Yi, anong ibig mong sabihin? Ano ibig kong sabihin? Hindi mo pa ba nakikita? Ano ba naman yan? Paano mo naiisip yan? Si Qi Xiaotian, isang walang silbi at walang kwentang tao yan. Ako? Ako ang tagapagmana ng pamilya Li. Mamamana ako ng trilyon pisong yaman. Ako ang pipiliin mo, hindi siya? Mayaman nga ang pamilya nyo. Pero ang pamilya naming Lin ay hindi rin naghihirap. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na kami. Saan kayo pupunta? Kayong dalawa. Bugbugin nyo yung Chi na yan hanggang maging pilay. Bugbugin ninyo siya hanggang sa maging pilay. Li Tianxing, huwag kang magmalabis. Ano naman kung inapi ko siya? Sasabihin ko sa iyo, ngayon sumama ka sa akin sa hotel para magsaya at bigyan ako ng mukha. O kaya, panoorin mo na lang na bugbugin ko siya hanggang sa maging pilay. Sandali. Pwede bang palitan ng kondisyon? Yiyi, huwag kang makipag-ayos sa gago. Bilang isang lalaki, ako ang dapat na magprotekta sa iyo. Xiao Tian, Dad, dalhin mo si Yiyi pabalik. Ako na ang bahala dito. Xiao Tian. Tito Kui, Hintayin natin ang mangyari. Walang kwenta ka. Ipapaalam ko sa iyo ngayon ang kapalit ng paghamon sa akin. Suntukin ninyo siya. Tito Ki, dapat nating isipan ng paraan. Huwag tayong manood na lang. Mag-isip tayo ng paraan para matulungan si Xiao Tian. Anong tulong? Tamang-tama lang ito para maipakita niya ang pagiging tunay na lalaki. Ano ba yan? Boss, mali. Hindi ka marunong manuntok? Kailangan ba kitang turuan? Sige na! Buwisit? Li Xiao, ayos ka lang ba? Sina? Tumigil kayong lahat. Si Teacher Kiao pala. Li Tianxing, hindi ka pa rin nagbabago. Inaapi mo ang iba gamit ang iyong kapangyarihan. Xiao Tian, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Teacher Kiao, ayos lang ako. Naku! Nakakasira ng trip. Qi Xiaotian, swerte mo ngayon, pero sa mga susunod na araw, may sorpresa ka pang daratnan. Teacher Kiao, ang ganda mo rin pala. Kumalang ka. Si. Umalis na tayo? Umuwi muna kayo at maglase. Xiao Tian, kanina kinilabutan ako. Lauchi, sumama ka sa akin sa opisina. Ginoong Kiao, ang anak kong si Xiao Tian ay sobrang likot talaga. Lagi kanyang inaabala. Sa mga susunod, ipagkakatiwala ko pa rin siya sa paggabay mo. Walang problema. Titiyakin kong bantayan siya. Oo nga pala, yung nangyari kaninang umaga, hindi ko pa alam kung paano kita pasasalamatan. Trabaho ko lang yon. Huwag mo nang pasalamatan. Hindi pwedeng ganun. Pinanganib mo ang sarili mo sa mga snatcher na nakamotor para mabawi ang bag ko. Kung wala man lang akong maibibigay na pasasalamat, hindi ako mapapanatag. Talagang hindi na kailangan. Teka, hintayin mo ako sandali. Kukuha ako ng isang bagay para sa'yo. Ito, para sa'yo at Ano to? buksan mo at tingnan mo. Napakamahal na terno nito. Hindi ko ito matatanggap. Noong kaarawan ng tatay ko, nagpasadya ako nito para sa kanya. Pero nagkamali sa sukat. Hindi na ito mababalik. Kaya subukan mo na lang. Kung sakaling magkasya, kunin mo na. Nagpasadya ka pa? Nagkamali sa sukat? Hindi pa rin pwede. Huwag mong tatanggihan. Ginoong Kiao. Sienanga? Susubukan ko na lang sa loob.
Ginoong Kiao, kumusta? Sabi ko na hindi babagay. Hindi. Sobrang bagay na bagay. Parang eksaktong-eksakto sa'yo. Lauki, kapag suot mo, to walang maniniwalang guwardiya ka. Sasabihin nilang isang middle-aged CEO ka, maniniwala sila. Totoo ba? Huwag mo akong biruin. Parang medyo tagilid ang kurbata mo. Tutuwirin ko. Lauki, matagal ka ng single, no? Oo, maagang pumanaw ang ina niya. Sandali lang, ilang taon na ang nakalipas. Ikaw lang ang nagpalaki kay Xiaotian. Hindi madali yun. Hindi ka ba nag-isip na maghanap ulit? Matanda na ako. Sino ang magkakagusto sa kin? Sinong nagsabing wala? Halimbawa, ako. Sa mahabang panahon, hindi pa ako nakakatagpo. Nang tulad mo, isang lalaking mature, responsable, at kaakit-akit. Guro Kiao, huwag mo akong biruin. Sinong nagbibiro? Seryoso ako. Hindi pa rin pwede. Malayo ang agwat ng estado natin. Malaki rin ang agwat ng edad. Huwag kang magmadaling tumanggi. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Bukas, bigyan mo ako ng sagot. Siya. Uuna na ako. Xiaotian. Kain na. Oh, paparating na. Ang ganda ng suit mo. Saan galing to? Sinong nag-utos sa iyong magkalikot ng gamit ko? Ubarin mo na yan agad. Ayoko. Kinakabahan ka. Sabihin mo, may tinatago ka sa akin, di ba? Binabalaan kita, tong anak ka. Kung hindi mo yan huhubarin, papatayin kita. Huhubarin. Anong inis yan? Ang damot mo naman. Bakit pamilyar ang amoy? Naalala ko na, pa. Ito yung amoy ni Guro Kiao. Ang galing mo, pa. Si Guro Kiao, siya ang pinakamagandang guro sa buong Yuncheng. Aminin mo na. Paano mo siya niligawan? Anong niligawan? Ang sama ng bibig mo. Dragon Lord, sa mahabang panahon mong pagtatago, sa wakas ay nahuli rin kita. Ingat. Kahit ikaw pa ang Dragon Lord na kilalang kilala sa buong mundo, namatay ka pa rin sa aking pana. Tatay, handa na ba ang pagkain? Anong oras na ba? Hayop ka. Ano ba ang ingay mo? Anak. Tatay nagpalit. Tayo ng katawan. Ano ba ang nangyayari? Wag. Bakit mo ako kinurot? Ang sakit. Gusto ko lang malaman, Kung nananaginip ba tayo? ano ba talaga ang nangyari? Baka naman, dahil sa pana kahapon. Ingat. Ano ang gagawin natin, tatay? Tatay, Malalate na ako sa klase. Wala na talagang oras. Aray malilate na ako sa eskwela. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo makakabalik sa katawan natin sa ngayon. Ganito na lang, gagamitin ko ang katawan mo para pumasok ka sa eskwela. Ikaw naman ang pumasok sa trabaho ko. Siya. Gusto kong malaman kung ano ang sikreto ni tatay at ni Guro Kiao. Hayop ka. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa katawan ko. Narinig mo ba? Tatay, huwag kang mag-alala. Xiaotian, bakit hindi mo ako hinintay? Almusal.
Ano ba ang meron sa batang ito para magustuhan siya ng isang babae? Ano? Hindi mo ba gusto ang lasa? Hindi. Ki Xiaotian, kahapon pa sinabi ko sa iyo na may sorpresa ako para sa iyo araw-araw. Ano ngayon, sorpresa ba? Hindi mo inaasahan? Si Li Tianqing pala ang gusto akong magbigay ng leksyon. Sa batang hamog na ito pala. Pinatawag kita dito, kuya. Para lang bigyan ng isang leksyon na hindi mo malilimutan ang batang ito. Sabi ko sa inyong mga kabataan, laging padalos-dalos. Ano ba ang problema? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang? Kailangan ba talagang mag-away at magbugbugan? Batang hamog. Bata ka pa lang. Nagmamagaling ka na. Qi Xiaotian, natatakot ka na? Kahapon, ang yabang-yabang mo eh. Takot? Sa bokabularyo ko, wala talagang salitang takot. Xiaotian, marami sila. Huwag kang padalos-dalos. Kahit gaano pa karami, mga walang kwentang tao lang naman sila. Nagmamagaling ka pa. Sige, tingnan natin kung matigas ang buto mo o ang bibig mo. Kung may utak ka, dapa ka na agad at humingi ng tawad kay Ginoong Li. Ang gago mong batang ito, hindi mo yan karapat-dapat. Payo ko sa inyo, umalis na kayo at bumalik sa klase. At kayong mga batang ito, saan man kayo galing, bumalik na kayo doon. Huwag ninyo akong pipilitin. Narinig ninyo ba? Binabantaan niya tayo. Umalis ka na ngayon, huli na ang lahat. Ikaw ang may gusto nito. Kuya, ikaw na ang bahala. Ako ang sasagot kung may mangyari. Narinig ninyo mga tropa? Nagalit si Ginoong Li dahil sa batang ito. Ngayon, huwag kayong magpanggap. Bugbugin ninyo ng husto. Opo. Tigilan ninyo yan. Li Tianqing, marami kayo kontra sa iisang tao. Grabe na yan. Yiyi, delikado dito. Umuwi ka muna. Ikaw, paano ka? Huwag kang mag-alala. Ganitong simpleng bagay. Si Tito Ki, kayang-kaya yan. Tito Kui? Ang ibig kong sabihin, kaya kong ayusin to. Hoy bata, ang lakas ng loob mo ha. Ay, Qi Xiaotian, ako. Bakit ngayon ko lang nalaman na ang yabang mo pala? Sige, kung matatalo mo sila ngayong araw na to, sa hinaharap, hindi na kita guguluhin. Titiklupin ko pa ang tuhod ko at tatawagin kitang lolo ng 3 beses. Sige, pustahan tayo. Sakto, wala pa akong apo. Xiaotian, ikaw? Tumabi ka lang at manood. Ngayon, magiging astig ito. Kayo, sabay-sabay na. Sugurin nyo. Ang galing! Mga tropa mo, kaya ba talaga? Bakit? Ang dali niyong talunin. Ako. Ang galing! Ang galing mo, Xiaotian! Ako? Nagpapainit lang ako dito. Bakit? Nakahiga na kayong lahat? Hindi ba't mga eksperto kayo sa taekwondo? Ikaw. Xiaotian, hindi ko inakala na ganito ka pala kagaling. Sabi ko na sa'yo na huwag kang mag-alala. Gago. Naalala ko, may nagsabi kanina, naluluhod at tatawagin akong lolo. Pinapaluhod niya ako ngayon at tawagin siyang lolo. Pwede bang ikaw mismo ang kumilos at bigyan siya ng matinding leksyon para sa akin? Huwag kang mag-alala, Li Xiao. Sisiguraduhin kong bugbugin siya hanggang sa masiyahan ka. Tol, mayabang ka ha? May bayad ang pagiging mayabang.
Wala nang magsasanggalang sa'yo ngayon, di ba? Binabalaan kita, huwag kang mag-asta ng basta-basta. Huwag kang mag-asta ng ganyan. Sa buhay ng tao, ang pinakamahalaga ay ang pagtupad sa iyong pangako. Kung ayaw mong mag-asta ako ng ganyan, pwede. Pero kailangan mong tuparin ang usapan natin. Pwede bang huwag na? Bibigyan kita ng pera, marami akong pera. Ito ring relo, sa'yo na. Itong relo, Sino ang may gusto sa marumi mong pera? Bibigyan lang kita ng 3 segundo. Lolo shout yan. Mali ako. Ganito dapat. Pumasa ka na. Si. Sandali. Tapos na ang usapan para sa ngayon. Pero yung usapan kahapon. Ha? Yiyi, ano sa tingin mo? Paatrasin na ba natin siya? Kailangan niyang pangakuan na hindi na niya ako guguluhin. Sabihin mo. Sa hinaharap, dare ka pa bang guluhin si Yiyi? Hindi na. Ngayon, kahit ang pangalan ni Yiyi, hindi ko na alam. Mabait. Umalis ka na. Sige po. Dumating ka na pala, Lau, Ki. Yung mungkahi ko kahapon, ano na ang desisyon mo? Naku, akala ko ba si Papa at si Ma'am Kiao ay hindi gaanong close? Anong iniisip mo? Wala. Ano ba talaga ang mungkahi? Paano ko sasagutin? Ikaw, isang lalaki, nag-iisa lang sa pagpapalaki ng anak mo, at walang babaeng nag-aalaga sa inyo. Ganito. Ay hindi maganda. Sos Mariosep, si Ma'am Kiao pala ay gustong maging stepmother ko. Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin, pumapayag ka na. Akala ko si Ma'am Kiao ay napakaseryoso sa harapan, pero sa likod, ganito pala ka-passionate. Nahihiya pa. Matatanda na tayo? Hindi na kailangang mahiya. Ma'am Kiao. Wag naman ganyan. Sa totoo lang, ako, Anong nangyari sa'yo? Bakit kakaiba si Lau Ki ngayon? Ma'am Kiao, sa totoo lang, ang puso ko ay may nakatirang bata pa rin sa loob. Gets ko na. Yun pala, Lau Ki, ganyan ang gusto mo. Siya na niya. Anong ibig sabihin yan? Kumusta? Maganda ba? Ma'am Kiao, bakit may ganito kang damit? Ito ay para sa school anniversary play. Medyo maiksi yata ang medyas. Maiksi ba? Kumusta? Maiksi ba? Hindi ko na kaya. Baka dapat sabihin na natin ang totoo. Ma'am Kiao, sa totoo lang, ako. Ginoong Kiao, sa totoo lang, ako. Huwag kang magsalita ng kahit ano. Hayaan mong ang puso mo ang magsabi sa akin. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Wag naman tayong ganito. Naglalaro ka ba ng hard to get sa akin? Anong ginagawa ninyo? Shout yan. Bakit ka nandito? Ginoong Kiao, may konting usapin lang ako sa kanya. Halika rito. Shout yan. Hayop kang bata ka. Ang mga sinabi ko sa'yo, binaliwala mo na lang ba? Kasalanan ko ba ito? Kasi naman, pagpasok ni Ginoong Kiao, Di lumayo ka sa kanya. Narinig mo ba? siya na, pa. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ako ni Yiyi manood ng pelikula. Huwag mong ipahamak ako. Pwede bang kanselahin na lang at huwag na pumunta? Hindi pwede. Matagal nang inaasam ni Yiyi ito. Hindi ko siya pwedeng biguin. Mga estudyante kayo ngayon. Pag-aaral ang dapat na prioridad. Manonood pa kayo ng pelikula? Ayaw mo, ha? Ayaw ko.
Kung ayaw mo, sige. Mamaya hahanapin ko si Ginoong Kiao. Ayos ah. Ngayon natuto ka ng manakot sa tatay mo ha. Siya. Pupunta na lang ako. Okay na ba yon? Talaga? Apat na mahahalagang bagay sa paglalaro, paghawak ng pambayo. Tindig, pagtama sa bola, pagsusuksok sa butas. Wow, ang galing mo, Ninong. Kapag natutunan mo ang pag-synchronize ng baywang at hita, napakadali lang pumasok sa butas. Pa, kailangan mong ipaghiganti ako. Muntik na akong mapalo. Tiger, bakit nasugatan ka rin? Ganito kasi yon. Si Young Master, pinapunta niya ako para turuan ng leksyon ng isang estudyante. Kaya nagdala ako ng grupo ng mga kasamahan at pumunta doon. Hindi ko inaasahan yung batang lalaki, napakagaling niya. Kahit ako ay hindi niya kalaban. Ano ba yan? Pa, si Qi Xiaotian sobra na siya. Pinapatawag niya akong lolo sa kanya. Eh di naging anak mo siya? Ni hindi niya isinasaalang-alang ang pamilya nating Li. Isang estudyante lang ay nagmamalaki ng ganito, nakaka-interes. Ganito na lang, papuntahin ko ang apat na mandirigmame. Lan Juju, para personal siyang harapin. Si, Anong oras na ba? Dito daw kami magkikita. Hala. Si Yiyi ay nasa... Yi. Xiao Tian, Li Tianxing. Ikaw pala ang may kagagawan nito. Qi Xiaotian. Ang bilis mo namang dumating. Mukhang mahalaga sa'yo si Lin Yi, ano? Li Tianxing, pakawalan mo siya. Li Tianxing, hinuldap mo ako? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka papatawarin ng lolo ko. Naku, natatakot ako. Pero unawain mo, ang pamilya Lin ngayon ay parang isang nanghihinang leon. Samantalang ang pamilya Li sa Yuncheng ang nasa tuktok ng tagumpay. Bago pa ako kumilos, pinapayuhan kitang pakawalan mo siya agad. Kung hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Nang babanta ka pa sa akin, alam kong magaling kang lumaban. Pero ang pagiging magaling sa away, walang kwenta yan. Yi. Sasabihin ko sa'yo, nasa poder ko ngayon si Lin Yi. Pinapayuhan kita na huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Ano ang gusto mong gawin ko para pakawalan mo si Yiyi? Simple lang. Pagbigyan mo ako ngayon. Ano? Hindi naman mahirap, di ba? Sige, sasamahan kita. Mabuti. Ang tatay ko ay may Mei, Lan, Zhu, Ju ang apat na mandirigma. Hindi lang sila mahuhusay sa martial arts, kundi sanay din sila sa sugal. Ganito, makipagsugal ka sa kanila ng ilang round. Kung ikaw ang manalo, ako ang magpapalaya kay Yiyi. Kung ikaw ang matalo, ako ang bahala sa'yo. Xiao Tian, huwag kang magpaloko sa kanila. Sige, pumapayag ako. Sino sa inyo ang mauuna? Ako na? Ako na. Paano ba to? Mag-dice tayo kung sino ang mas mataas ang puntos. Ito ay swertehan pala? Hindi lang swerte ang magpapasya kung sino ang mananalo. Lagyan natin ng pusta. Kapag natalo ka, 1 puntos lang ang pagkatalo mo. Kukunin ko ang isa mong daliri. Sige, paano kung ikaw ang matalo? Imposible. Ang galing! Madali lang sa kanyang magtapon ng 3-6. Panalo na si ate. Maghintay na lang tong batang to na maputulan ng daliri. 3-6. Ang nobyo mo? May daliri pa kaya? May katalinuhan ka nga? Para hindi ka matalo sa akin, kailangan mo ring magtapon ng parehong puntos. Ikaw na. Paano nangyari yon?
Kaya pala ang lakas ng loob mo. Akala ko ba may reserba ka pa pala? Sabi ko na nga ba, marami na kayong naloko dito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ngayon, ikaw naman ang magpapakita ng numero. Baka naman takot ka. Hindi mo ba talaga inakala na siguradong panalo ka na? Eh ano pa? Yung 3-1 mo, paano makakapantay sa 3-6 ko? Mas maliit ng 15 puntos. Kung pagbabasehan iyan, kahit putulin ko yung 2 kamay mo, utang ka pa rin sa akin ng 5 daliri. Talagang hindi biro si Ate Ju. Ang galing talaga sa sugal. Gusto pang makipagkumpetensya kay Ate Ju. Masyadong bagito pa ang batang ito. Ayos. Ang galing. Pagbalik ko, malaki ang premyo sa iyo. Salamat, Ginoong Lee. Qi Xiaotian. Ngayon alam mo na ang kapangyarihan ko? Ganito na lang, para hindi masabing inaapi kita. Kalahati lang ang kailangan mong bayaran. Ano sa tingin mo? Lumuhod ka ngayon, tawagin mo akong lolo ng 3 beses. 1 kamay lang ang kukunin ko. Li Tianxing, huwag mong gagalawin si Xiao Tian, kahit 1 daliri. Hindi kita patatawarin. Magsusumamo ka sa akin. Ipakita mo ang iyong sinseridad. Halika, samahan mo ako ngayong gabi. Manyakis. Palalayain kita at ng iyong kasintahan. Ano sa tingin mo? Li Tianxing, huwag mong galawin si Yiyi. Yiyi, huwag kang matakot. Ang talo, hindi naman siguradong ako. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Buksan mo na ang dice cup mo. Ano ba talaga ang ginawa niya? Bakit hindi ko maramdaman ang pagbabago sa loob ng dice cup? Qi Xiaotian, nagdaya ka. Wala akong ginawa. Pwede mong tingnan ng CCTV. Kahit na ang daya mo ay napakagaling at hindi namin nakita, sa round na ito, talo o tabla lang ang pwede mong makuha. Sa anumang paraan, hindi ka mananalo. Sino ang nagsabing, hindi ako mananalo? Paano ito nangyari? Ano ba ang ginawa mo? 3-6 at 3-1. Mas mataas ang puntos niya kaysa kay Ate Ju. Pero, saan galing yung 2 set ng dice? Tingnan mong mabuti. Halatang naging manipis ang dice. Malamang hinati sa gitna. Kaya naging 2 ang epekto ng dice. Ngayon? Tapos ng laban, di ba? Pero nilabag mo ang patakaran. Patakaran? Wala akong naaalala na anumang patakaran. Sige, kung ayaw mong tanggapin, pwedeng hayaan kitang mag-shake ulit. O kaya, gayahin mo ang paraan ko. Sige, Qi Xiaotian, ikaw ang nagsabi niyan. Ano pang hinihintay mo? Shake na! Yang Master Lee, ako, hindi ko kaya. Ang teknik niyang yan, ni hindi ko man lang narinig yan. Walang kwenta. Qi Xiaotian, panalo ka sa round na ito, pero huwag kang masyadong magyabang. 3 round pa ang natitira. Kahit anong paraan ang meron kayo, sasabayan ko kayo hanggang dulo. Sa round na ito, maglaro tayo ng baraha. Ang pinakasimpleng laro na lang, tongits. Sandali, hindi ako mapapanatag kung ikaw ang magsha-shuffle. Ano ba ang gusto mo? Ganito na lang, itapon natin sa hangin ang barahang ito. Pipiringan natin ang ating mga mata. Mula sa mga nahuhulog na baraha, pipili tayo ng bulag ng 3. Sige. Qi Xiaotian, paano ka naging ganito kagaling? Akala ko kung gaano ka kagaling, pero ganyan lang pala. Qi Xiaotian, sa pagkakataong ito, talagang matatalo ka. Masyado pang maaga para pag-usapan ng panalo o talo. Matigas pa rin ang mukha mo. Ang nakuha kong baraha ay triple, ang pinakamataas. Paano mo ako matatalo? 3A, ang pinakamataas na baraha. Ang barahang iyon ay sinadya kong makuha mo. 3A. Imposible yan. Sa pusoy, may pinakamaliit na kombinasyon ng baraha na kayang talunin lahat ng triple. Basta sa proseso ng pag-agawa ng baraha, mapunta sa'yo ang triple. At ako,
Ang aagawin ko lang ay yung pinakamaliit. Sa round na ito, panalo na ako. Ano? Sayang naman. At ang nakuha ko ay eksaktong 2-3-5. Kaya sa round na ito, ako ang nanalo. Paano nangyari iyon? Buong laban, ginamit mo lang pala ako. Tang! Ginamit ka lang niya. Alam mo ba? Ikaw si Lan, di ba? Wala ka rin kwenta. Alam mo ba? Wala kang kwenta. Gusto mo pa ng isang round? Tama na. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayon, paano tayo maglalaro? Natalo mo ng sunod-sunod ang dalawa kong kasama. Dapat kong aminin, ang galing mo talaga sa sugal. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong karaniwang laro, talagang matatalo kami. Anong gusto mong paraan ng laro? Siyempre, mas nakaka-excite. Isang round na lang. Maglalaban tayo hanggang sa huli. Russian roulette. Hindi ito bago sa'yo. Kaming 4 na magkakapatid. Kasama 5 tayong maglalaro ng larong ito. Ano sa tingin mo? Talagang bago ang ganitong laro. Yung tradisyonal na laro, isang tsansa sa 6. Masyadong konserbatibo pa rin. Kung maglalaro tayo, dapat mas nakaka-thrill. Ngayon, isang tsansa sa 5 na. Grabe, nakaka-thrill. Ano, Kishout yan? Kaya mo bang sumali? Sige, syempre sasali ako. Kayo muna ang mag-umpisa. Shout yan, huwag. Delikado masyado. Yiyi, huwag kang mag-alala. Nandyan naman sila. 4 na magsisilbing takbuhan ko. Baka swertehin ako at manalo na lang ng walang hirap. Ate, ako muna? Saan, May? Akin na. Ako naman. Ate, eto. Ngayon 50% na ang tsansa. Pag-isipan mong mabuti. Baka ikaw naman ang mawala. Ano ka ba? Wala pa akong hindi naranasan. Natatakot ka na ba? Natatakot ka na? Tumahimik ka nga. Bakit ka nagagalit? Ganito, bibilang ako ng 3. Kung hindi mo pa rin itutuloy, ibig sabihin ay sumusuko ka na. Mukhang nasa akin ang swerte. Ang saya-saya. Kishout yan, nahuli ka sa sarili mong bitag. Hoy, bata, itutuloy mo pa ba? Kung itutuloy mo, ikaw naman ang susunod. At itong huling putok, siguradong bala yan. Siyempre, itutuloy ko. Laro lang to. Bakit titigil sa kalagitnaan? Ganoon ba, Kishout yan? Shout yan, sumuko ka na. Huwag kang magpaloko sa kanila. Sumuko ka. Gusto mong maglaro? Gusto mong tumigil? Hindi ganoon kadali yon. Li Tianxing, ano ba talaga ang gusto mo? Para pakawalan mo si Shout yan. Simple lang ang gusto ko, katulad kahapon. Ikaw, pagbigyan mo ako, tapos pakakawalan ko na ang nobyo mo. Ano, ayos ba? Halika! Hindi. Li Tianxing, alisin mo ang kamay mong yan. Sinong nagsabing ayaw kong magpatuloy? Akala ko ba, may bayag ka pala? Sige, kung gusto mong mamatay, ako, pagbibigyan kita. Shout yan, huwag. Wag, shout yan. Wow! Anong nangyari? Paano nangyaring walang lumabas na bala?
Ikaw! Sabihin mo kung anong nangyari. Imposible. Ako mismo ang naglagay ng bala dyan, sa sarili kong mga kamay. Imposibleng mawala lang yan ng ganon? Paano mo ba nagawa yon? Li Tianxing. Ngayon, Panalo na ba ako? Tigilan mo yung mga salita mo. Sabihin mo sa akin agad, bakit walang lumabas na bala sa baril? Bakit? kasi wala namang bala. Sa loob nitong baril na to, ito ang bala. Nandito? Nakuha mo ang bala sa harap mismo naming lahat. Kailangan kong aminin, mas magaling ka talaga. Sa round na to, natalo kami. Li Xiao, pasensya na. Nabigo kami sa tiwala mo. Mga walang kwenta. Lahat kayo, mga walang kwenta. Lahat kayo nagyayabang na napakagaling ninyo. Ni hindi nyo kayang talunin ang isang walang kwentang Qi Xiaotian. Ang pamilyang Li, anong silbi ninyo kung ganon? Uminahon ka, Li Xiao. Pag uwi namin, kami mismo ang magpaparusa kay Tiger Lord. Tama na yan, Li Tianxing. Dapat mong tuparin ang usapan. Palayain mo na si Yi. Palayain? 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 Imposible. Ay nako, ganyan ka pa rin no. Isang punyetang gagong tulad mo. Ganyan ka pa rin. Isang gago. Mei, Lan, Ju. Bibigyan ko kayong 4 ng pagkakataong magbayad sa pagkakamali ninyo. Sabay-sabay, patayin nyo tong gago. Opo. Ngayon, ang huling. Wala na ring takbuhan. Huwag kang mag-aksaya. Ang tatay ko ay si Li Laohu. Li Tianxing. Napakasama mo ng tao. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating, hindi kanya maliligtas. Pakawalan mo na ako. At noon, paano mo ako pinangakuan? Huwag mo nang galawin si Yi. Halika rito. Xiao Tian Kuya Qi. Maging mabait ka na. Patawarin mo na ako ulit. Iimbita kita sa bahay para magkape. Masarap ba? Ako. Masarap. Dahong pao. Anong pao? Dahong pao. Anong hong pao? Dahong pao. Dahong ano? Ano ba yang malaking pula? Dahong pulang tsa. Ay! Tigil! Huwag mo nang babanggain. Hindi ko na kaya. Gagong bata ka. Madali ba akong lokohin? Oh. Hindi. Hindi madaling lokohin. Eh bakit mo ko niloko? Ako. Nakikiusap. Huwag mo na akong bugbugin. Pag-usapan na lang natin. Huwag mo nang babanggain. Xiao Tian, siya pa rin ang binata ng pamilya Li. Baka pwede mong... Ang taong ito, Maraming ginawang masama. kung hindi mahigpit ang parusa, baka maulit pa niya ito sa hinaharap. Hindi na. Sumpa ko. Sumpa? Kanina, itong kamay mo ba ang gumapos kay Yi? Itong kamay na ito ay. Kamay. Ito. Yi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maraming salamat sa'yo. Huwag mo nang gawin ulit ang mga mapanganib na bagay na ito. Sige na? Si, pangako ko sa'yo. Tian, kanina pa. Ang galing mo. Walang kwenta ang mga away. At patayan. Tito Qi, Guro Kiao. Tian, ha? Anong nangyari? Gabi na't gabi na. Wala ka pa sa bahay. Halika, sumama ka na sa kin. Tian, naghintay kami ng tatay mo sa bahay ng buong gabi. Saan ka ba galing? Oo nga, saan ka ba galing? Huwag mo na yan. Bakit kayong dalawa ay magkasama na naman? Ako. Hindi. Hay naku, anak. Ilang beses na kitang sinabihan. Lumayo ka kay Guro Kiao. Pinapasok mo lang sa kabilang tenga ang sinasabi ko. 'Di ba? Aray. Hindi po. Anak naman, maayos ka sa eskwelahan. Bakit mo sinaktan ng tatay mo? Guro Kiao, paano mo nasaktan ang nobyo ko? Ayaw makinig. Siyempre, kailangan kong disiplinahin. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Pa? Sabi kasi ni Guro Kiao magho-home visit siya. Hindi ko naman maaaring tanggihan. Kaya nagkasama kami.
pa? Ikaw ang dapat kong tanungin. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo't gabi na kasama si Yiyi? Alam ko na. Hindi kaya kayong dalawa ay, Ano ba yan? hay nako anak, alam mo ba kung gaano karaming problema? Ang inayos ko para sa'yo ngayong gabi? Hay nako, tol. Hindi. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong mag-ama? Kayo dalawang mag-ama. Ano bang pinag-uusapan nyo? Guro Kiao, Yiyi. Umuwi muna kayo. May aayusin pa. Kaming dalawa. Yung sa amin, may mga sikreto naming mga lalaki na kailangang pag-usapan. Umuwi muna kayo tumupo. Mabilis lang kami. Sige na. Sige na. Umuwi muna kayo. Hindi. Bakit kaya ngayon kakaiba yung dalawang yon? Napapansin ko rin. Parang may mali talaga. Anong nangyari? Akala ko ba kayong dalawa ni Yiyi ay manonood ng sine? Bakit ang tagal nyo? Ikaw pa ang magtatanong. Si Li Tianxing ay dinukot si Yiyi. Iniligtas ko siya. Ano? Yang binatang walang modo na yan ay wala na talagang pakundangan. Papatayin ko yan! Hindi na pwedeng ganito lang ng ganito. Kailangan nating mag-isip ng paraan para bumalik sa dati ng mabilis. Tay, may paraan ba? Kanina pang umaga ay iniisip-isip ko na to. Tayo ay mula ng tamaan ng iisang palaso ang ating mga katawan. Pagkagising namin kinabukasan ng umaga, bigla na lang nagpalit ang ating mga kaluluwa. Pero kung tayo ay tinamaan ng palaso, bakit wala tayo? Pero kung tayo ay tinamaan ng palaso, bakit wala tayong sugat? Malamang gumaling na yon. Sa tingin ko, dahil ito, Sa paghahalo ng ating dugo, kaya nangyari. ang kakaibang to. Para bumalik sa dati. Dito rin tayo mag-umpisa. Tama. Ang talino talaga ni Papa. Subukan natin. Subukan. Dahan-dahan. Handa ka na ba, Tay? Si. Tay, bumalik na tayo sa dati. Halika. Matanda ka na. Huwag kang magpalambing. Kamusta? Okay ka lang ba? Wala namang masama. Pero medyo nahihilo ako. Tsaka parang sobrang pagod ang katawan ko. Okay lang yan. Nahihilo? Siyempre pagod ka. Palaging nanliligaw. Anak, tara. Umuwi na tayo at kumain. Tara, Halika na. Tikman mo ang luto ko. Tikman mo rin, Yiyi. Masarap. Guro Kiao. Ang sarap-sarap ng luto mo. Gusto ko talagang pagkatapos ng klase, dumalaw na lang para makikain. Walang problema. Pa, halika na tikman mo ang luto ng guro. Ang galing talaga. Huwag ka nang mag-atubili. Bilis, bilis. Tikman mo. Halika na tikman mo ang luto ng guro. Masarap talaga. Kain muna kayo. Ako, kumain na ako. Hindi ako gutom. Tingnan mo, sayang naman. Masarap talaga magluto ang guro. Talaga? Akala ko dati, pangit magluto yan. Oo nga pala, Xiaotian. Bukas ay Sabado. Ika-80 kaarawan din ng lolo ko. Gusto mo bang sumama sa akin? Si, pwede ko bang isama si Papa? Siyempre, walang problema. Pati siguro, Kiao. Kung wala kang gagawin bukas, sabay-sabay tayong pumunta. Sige, kung gayon, sasamahan ko na lang ang mag-ama. Yeye, bakit hindi mo sinabi ng maaga ang ganitong malaking bagay? Wala kaming oras para maghanda ng regalo. Tito Chi, hindi mo kailangang maghanda ng regalo. Wala nang kulang sa lolo ko. Pumunta na lang kayo, nang walang dala. Siya. Kung gayon, 3 na kaming sasama. Kung ganoon, usapang tapos na. Ano sa palagay ninyo, si Li Tianxing ay muling maghahanap ng gulo? Malamang hindi. Ang lolo kong si Lin Qingshan sa Yuncheng ay may impluensya rin. Sa handaan bukas, maraming bisita. Ang mga dadalo rito ay mga kilalang tao sa Yuncheng. Hindi maglalakas loob ang pamilya Li na gumulo. Lin Qingshan. Ano po, Tito Kui? Wala. Xiaotian. Talagang sosyal ang lugar na ito.
Ang sarap. Tikman mo. Di mo ba nakikita kung anong okasyon ito? Nakakakahiya talaga. Ano naman? Inimbita tayo ni Yiyi. Ano bang formal-formal diyan? Kukuha ako ng bago para sa'yo. Kumusta? Masarap. Masarap di ba? Di ba sabi ko sa'yo, di kita niloloko? Susubukan ko rin ito. Pasensya na, gago. Gustong-gusto mong mamatay? Ikaw na naman? Ako nga, ano naman? Bakit ka natatakot? Anong nangyari sa sugat mo? Ikaw pa ang nagtatanong? Ano bang problema mo? Ano naman kung magtanong? Chi Xiao Tian. Hintayin mo lang. Darating din ang araw na babayaran mo lahat kasama ang tubo. Hindi. Anong ginawa ko sa'yo? Pa, tingnan mo tong tao na to. Ang kakaiba, di ba? Puro kakaibang sinasabi. Ito. Qi Xiao Tian, naiintindihan ko na. Nilalagyan mo ako ng bitag, di ba? Gusto mong ako mismo ang maglantad ng kahinaan ko sa harap ng lahat. Di ganun kasimple. Di ako mahuhuli sa bitag mo. Hindi. Ano ba itong kalokohan to? Ikaw, kung may sira ka sa ulo, magpatingin ka na sa doktor. Xiao Tian, tingnan mo si Young Master Li. Ganito na ang kalagayan niya ngayon. Ang lungkot-lungkot na. Pagbigyan na lang natin siya. Ikaw, Sa ganitong paraan, tama ka. hintayin mo lang. Hoy, Tay. Kailangan mong pumunta rito. Sobra na ang pang-aapi nila sa akin. Sige, pupunta na ako diyan. Xiao Tian, Lao Chi, Tsai, Gianji, Kiao, halatang may gusto sa'yo. Sumang-ayon ka na. Huwag kang makialam. Gan, Kiao. Guro, ang suot mo ngayon ay ang ganda talaga. Ano sa tingin mo, hindi ba? Oh, maganda. Guro, ang mga pastry dito ay napakasarap. Tikman mo. wag na, Xiao Tian. Nagda-diet ako ngayon. Baka naman ang guro ay sinadyang mag-diet para kay Papa. Tingnan mo ang bahay ng mga Lin. Ang ganda at kayamanan talaga. Xiao Tian, ikaw talaga sobrang yaman. Nakakuha ka ng mayamang dalaga bilang nobya. Ako, ang tatay mo, ay nakikinabang din. Tay, pakinggan mo ang sinasabi mo. Parang ikaw ay umaasa sa babae. Ano naman ang masama sa pag-asa sa babae? Kaya mo pa ring maging matapang kahit umaasa sa babae, talino yan. Tay, sabi mo, napakayaman ng pamilya ni Yiyi. Ang mga magulang niya, baka hindi ako tanggapin. Paano naman? Tandaan mo, anak ako ni Kitian. Xiao Tian. Tito Qi, Guro Kiao, kailan pa kayo dumating? Kami, kakarating lang din. Mga minamahal kong kaibigan at kamag-anak sa Yuncheng, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Qingshan. Matagal na akong hindi nakikialam sa mundo. Nagpapasalamat ako dahil dumalo kayo sa kaarawan ng isang matandang tulad ko. Sa aking puso, labis akong natutuwa. Hindi ko napapahabain ang aking pasasalamat. Sana'y masiyahan kayo sa pagkain at inumin. Magdiwang tayong lahat. Mabuhay. Xiao Tian, samahan mo ako para makilala si Lolo. Hay, tong batang to. Sige na, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin. Xiao Tian, magpakita kang mabuti mamaya ha. Kaya mo yan. Tara na. Lolo, sa iyong espesyal na araw, nais kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Siya si Qi Xiao Tian, kaklase ko siya, at siya rin ang nobyo ko. Magandang araw po, Lolo Lin. Naway pagpalain ka ng Diyos at mabuhay ng matagal. Mabuti, mabuti. Mabait na bata. Matanda na ako. Malabo na rin ang mata ko. Sa mga kilalang pamilya dito sa Yuncheng, hindi ko na maalala kung sino ang mga anak nila. Kung maaari, saang kilalang pamilya ka nagmula? Lolo Lin, nagkakamali po kayo. Hindi po ako galing sa kilalang pamilya. Galing lang po ako sa isang ordinaryong pamilya. Ano naman ang trabaho ng tatay mo? Ang tatay ko. Alam ko to. Yung tatay niya ay isang gwardiya sa aming paaralan. Gwardiya? Ano? Wadya? Paano mo nagustuhan ang anak ng isang gwardiya? Sabi ko, Yiyi, ang paghahanap ng nobyo ay malaking bagay. Hindi mo man lang sinabi sa mga nakatatanda. Ye. Bakit ka ganyan ngayon? Maaga namatay ang kuya at ate mo. Nitong mga nakaraang taon, si Lolo ay hindi masyadong nagpupursigi sa'yo.
Sa tingin ko, sa hinaharap kailangan ka talagang disiplinahin. Tito, ang paghahanap ng nobyo ay sarili kong desisyon. Wala kayong karapatan na makialam. Sabi ko, Lin Yiyi, paano ka nakikipag-usap sa mga nakatatanda? Ang tito mo, para lang naman sa kabutihan mo. At saka, ikaw naman ay isang dalagang tagalin. Bakit ka nagkagusto sa isang batang lalaking galing sa karaniwang pamilya? Ang punto ay, anak siya ng isang gwardya. P, kung malaman ito ng iba, hindi ba tayo pagtatawanan? Tama, hindi namin kayang ipahiya ang pamilyang Lin. Ano ba naman ito? Bakit hindi ka pumili ng iba? Maraming binata sa Cloud City na pwede mong piliin. Pero ang resulta, ikaw ay nagkagusto sa batang lalaking mahirap. Oo nga. Oo, tama. Narinig ko na si Ginoong Lee ay may gusto sa'yo. Kaya ganito na lang, ngayon din, sa harap ni Ginoong Lee. Putulin mo na ang relasyon mo sa batang mahirap. Kami ang magiging saksi. Mula ngayon, magiging kayo na ni Ginoong Lee. Yi, narinig mo ba? Ang mga nakatatanda ay para sa kabutihan mo. Li Tianxing, huwag kang magpanggap dito. Sasabihin ko sa'yo, mas gugustuhin ko pa ang aso kaysa sa'yo. Ikaw? Tatay, pakiusap. Kausapin mo si Yiyi. Hindi piliin si Ginoong Lee. Gugustuhin pa ang isang batang mahirap. Anak ng isang gwardya. Paano siya makakapantay sa pamilyang Lin? Makapantay? Sa tingin ko, hindi naman. Hindi ako karapat-dapat. Hindi naman siguro. Dragon Lord, matagumpay ang misyon ko. Tapos na ang misyon. Laolin, sa labanang ito, dugot pawis ang inialay mo. Tinulungan mo akong paalisin ang mga kaaway. Malaki ang naitulong mo. Pero ang kalagayan mo ngayon ay hindi maganda. Magulong ang iyong mga energy channels. Baligtad ang flow ng iyong internal energy. Kung hindi ka mag-aayos ng iyong paghinga, mamamatay ka. Dragon Lord, nandito ang malaking kaaway. Paano ako makakatakas sa labanan? Hindi pwede. Bilang pinuno ng Dragon King's Temple, inaatasan kita. Bumalik ka sa iyong bayan, sa Cloud City. Magpahinga at magpagaling. Maging isang mayamang tao na lang ulit. Sige po, Dragon Lord. Sa hinaharap, kung kailangan mo pa ng tulong ko, handa akong sumunod sa iyo sanman. Kahit mamatay pa ako. Bakit ayaw makipagkilala sa akin ng Dragon Lord? Ang yabang mo naman. Akala ko sino. Bantay pinto lang pala. Qi Xiaotian. Nakakahiya naman. May birthday party ang lolo mo, tapos dadalhin mo ang tatay mo para kumain ng buffet? Li Tianxing, anong sinasabi mo? Lee, magpakabait ka naman. Kaya pala si Qi Xiaotian ay anak pala ng Dragon Lord. Paano ko nire-respeto? Isa lang siyang masamang guwardiya. Tinatawag ko siyang bantay. Anong mali doon? At saka pa, ang kanyang sweldo. Galing lahat sa pamilya namin. Ang pamilya Lee. Kung hindi ako masaya, sa isang iglap, papauwiin ko siya. Tanggalin at paalisin. Matanda. Sabihin mo? Tama. O mali? Ikaw? Sina? Tingin ko, ikaw na batang ito. Nangangati ang balat mo, ano? Mukhang ang aral na ibinigay ko sa iyo kahapon. Hindi pa sapat, ano? Iniulat mo ba ito? Sa tatay mo? Kayong mag-ama, hintayin niyo ako. Tiyak na paparusahan ko kayo. Doble ang bayad. Ang gwardiyang ito. Anong sinabi mo kanina? Sabihin mo ulit. Pakikinggan ko. Sabi ko, ang anak ko, si Qi Tian, bagay sa babae ng pamilya ninyong Lin. Hindi naman masyadong mataas ang pag-asa. Hindi ba ako nagkakamali ng pagdinig? Saan mo nakuha ang ganitong kumpiyansa? Naglakas loob ka pang sabihin niya? Hindi ka nagkakamali ng pagdinig. Sa tingin ko, Yiyi at si Xiaotian, magkatugma. Ba, ikaw lang na masamang guwardiya. Anak, anong klaseng pagkatugma iyan? Ikaw na dukha, maghahanda ng sapatos para kay Yiyi. Hindi karapat-dapat. Mga nakatatanda sa pamilyang Lin. Tingin ko, ang matandang ito. Malinaw na nanggugulo lang. May mungkahi ako. Palayasin natin ang mag-ama para hindi makagambala sa inyong kasiyahan. Tama si Ginoong Lee. Tao. Sandali. Bisita ang lahat ng pumupunta. Ang pamilya Lin, paano nating maaaring paalisin ang mga bisita? Tatay, paano naging bisita ang mga ganyan? Mga taong puro kain at inuman lang ang alam. Pangalawa, huwag kang magsalita ng ganyan.
Lolo, kahit hindi natin sila paalisin, ang problema ni Yiyi kailangan pa ring ayusin. Kung hindi, ang mukha ng pamilya Lin ay mapapahiya ng lubusan. Tia, ano bang sinasabi mo? Ano bang masama kung si Xiao Tian ang naging nobyo ko? Nakakahiya ba yon sa inyo? Ikaw talagang bata ka. Hindi mo alam ang mabuti sa masama, ano? Lolo, kahit man lang magsalita ka. Sige. Sa tingin ko naman, ang sinasabi ni Ginoong Qi ay may katuturan. Si Xiao Tian at ang apo kong si Yiyi ay talagang bagay na bagay. Ano? Tama. Lolo Lin, talagang bayani ka. Magkatulad ang ating pananaw. Lolo, Aw? Lolo, sobrang suportado mo ako. Talagang napakasaya ko. Xiao Tian, mabuting bata ito. Maganda ang panlasa ng apo kong si Yiyi. Kailan ninyo plano magpakasal? Lolo, ano bang sinasabi mo? Bakit biglang pagpapakasal na? Kami ngayon ay nagde-date pa lang. Napakaaga pa para pag-usapan ng kasal. Pero, kung gusto nyo talaga akong pakasalan niya, depende yun sa kung paano siya kikilos. Lolo, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong aalagaan ko si Yiyi ng mabuti. Mabuti. Kung gayon, usapang tapos na. Ikaw ang aking kinikilalang manugang na lalaki. Anong usapang tapos na? Lolo, nagkakamali ka yata. Si Qi Xiao Tian ay wala. Paano niya makukuha si Yiyi? Tiyak na ako lang ang karapat dapat. Ginoong Li, ang pag-ibig hindi pwedeng pilitin. Tama si Lolo. Li Tianxing, kalimutan mo na yan. Tay, hindi mo pwedeng hayaan si Yiyi na magkagusto. Ngayon, ang pamilya Li ay nasa rurok ng tagumpay. Si Ginoong Li ang tanging tagapagmana. Masasabi nating magandang pagsasama ito. Pag-isipan mo ulit. Lolo, payo ko sa'yo. Pag-isipan mo muna bago ka magdesisyon. Baka magdulot ito ng malaking problema. Li Tianxing, wala ka bang si Yiyi ay hindi ka gusto? Huwag ka nang magpumilit. Pwede ba? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Tama na. Ginong Li, desidido na ako. Pakiusap, huwag mo nang gambalain si Yiyi. Anong ibig sabihin ng desidido na? Matanda, sasabihin ko sa'yo. Kung bibigyan kita ng respeto, tatawagin kitang lolo. Kung hindi kita re-respetuhin, isa ka lang matandang malapit ng mabaon sa lupa. Matandang di mamatay-matay. Li Tianxing, paano mo kinakausap ang lolo ko? Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Kapag ang gusto mo ay hindi mo makuha, Ginoong Li, bakit ka nagwawala? Mukhang ang disiplina sa pamilya nyo ay mas masahol pa kaysa sa inaakala ko. Kailan naging karapatan ng isang mabahong guwardiya na makialam? Huwag mong kalimutan, kaninong pagkain ang kinain mo. Tama na, Li Tianxing. Ang aking selebrasyon ng kaarawan ay hindi ka welcome. Ano ibig mong sabihin? Pinalalayas mo ako? Sige, ngayong araw na ito, hindi ako aalis. Tingnan natin kung anong magagawa ng pamilya Li. May tao ba diyan? Amo. Tatay, huwag naman po kayong ganoon kabalasubas. Si Li Laohu, delikado po siya. Hi, akala mo natatakot ako? Subukan mo nga akong galawin? Sige, gagawin ko yan para sa'yo. Ang taong ito nanggulo sa aking birthday party. Palayasin niyo siya agad. Opo. Tigilan nyo. Tatay, pag-isipan nyo po muna. Oo nga, Kung may dagdag ka pang sasabihin, paparusahan kita ayon sa alituntunin ng pamilya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hoy, bata, nang insulto ka sa akin, mukhang kailangan kitang turuan kung paano maging tao. Sampalin niyo siya. Tama na. Ilabas na siya. 1 segundo pa siyang manatili dito. Nakakasilaw na sa akin. Kayong lahat kayo, ang pamilya Li at ang pamilya ninyo, maglalaban hanggang kamatayan. Sino ang mangahas gumalaw sa anak ko? Tatay, buti naman at dumating ka na. Siya, at itong matandang lalaking ito, lahat sila ay nambubuli sa akin. Hindi ako bulag. Nakita ko ang lahat. Ang pangulo ng pamilyang Li pala. Malaking karangalan ang iyong pagdating. Paumanhin at hindi ka nasalubong. Ginong Lin, wala ka bang paliwanag sa akin? Pangulong Li, sakto ang pagdating mo. Ang iyong anak ay masyadong malikot at pasaway. Kailangan talagang disiplinahin ng maayos.
Matandang lalaki ka. Dahil iginagalang kita bilang isa sa mga pinuno ng Cloud City, kaya kita tinatawag na Ginoong Lin. Pero hindi ibig sabihin nito na maaari kang mang-api ng walang habas sa aking anak. Nanggulo siya sa aking birthday party. Isang magaan na parusa lang ang ibinigay ko at malaking respeto na yun sa'yo. Anong respeto? Tay, sinampal niya ako ng 12 beses. Hindi lang ako ang sinasampal niya, kundi ang mukha mo rin. Ako ang anak ng pamilyang Lee. Malakas ang tama. Ganito na ang itsura niya. Kung wala kang paliwanag, hindi ito matatapos. Hala, Pangulong Lee, pakiusap, huwag kang magalit. Siguro naman ay mayroong pagkakamali. oo tama, pagkakamali lang. Yung matanda naming yon, kakatapos lang uminom, lasing. Kung hindi niya gagawin ang ganitong kalokohan. Tama ba? Kung ganito, pagka-sober niya mamaya, papagalitan namin at pasusuyuin sa'yo. Kayong dalawa ay mga duwag. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Tay, ang ginagawa namin para sa pamilya natin lahat to. Tatay, huwag ka na sanang magsalita. Talagang habang tumatanda ka, lalo kang nawawalan ng isip. Kung hindi dahil sa pagkakamali mo, kami ng asawa ko hindi naman sana nandito para mag-ayos ng kalat mo. Ikaw? Lolo, huwag muna po kayong magalit. Lolo, Ginoong Lee, ang tatay ko po ay matanda na kasi. Minsan hindi na nakakapag-isip ng maayos. Ito ay malaking pagkakamali lang. Oo, ulyanin na. Pagkakamali? Nang ina, akala mo ba bulag ako? Ang pamilya ninyong Lin ay hindi talaga ako iginagalang. Anak, nakikita mo ba? Sa mga masasamang tao, ang pagpapakumbaba at pagkompromiso ay hindi makakamit ng respeto. Tay, anong oras na? Nakakapagsalita ka pa ng ganyan? Lee Lauhu. Sa aking pagdiriwang ng kaarawan, hindi ako papayag sa kalokohan mo. Kung ganoon ang ibig sabihin, gusto ninyong makipag-away sa akin? Kung ganoon, pagbibigyan kita. Lai Fu, Changgui, ihatid ninyo ang bisita. Mukhang ang Cloud City ay magiging Lee na ang pangalan nito. Ang pamilyang Lin, sa kapangyarihan man o sa kayamanan, wala sa kalingkingan ng pamilyang Lee. At saka, Ang puno ng pamilyang Lee? marunong pang lumaban. Ito, Ganito lang kayong dalawa ang gustong magpatalsik sa akin? Hindi ko inakala na may ganitong kakayahan si Geely. Ha? Matandang gago. Nakita mo na ba ang lakas ko? Humarap ka pa sa tatay ko. Pero ngayon, huli na ang lahat para magsisi. Li Tianxing, inaapi ninyo ang iba sa inyong kapangyarihan. Magdudusa rin kayo. Mabuti. Pero bago mangyari iyon, sisiguraduhin kong dalhin ka sa kama at turuan ng leksyon. Ikaw, Li Tianxing, magsalita ka ng maayos. At ikaw, sasabihin ko sa'yo, ang dahilan kung bakit nasa ganitong kalagayan ang pamilyang Lin ay dahil sa'yo. At may mukha ka pang magsalita dito. Li Tianxing, nakita ko iyon. Kayong lahat ang nang-aapi kay Xiao Tian. Si Xiao Tian ay nagtatanggol lang. Ganun ba? Tanungin mo ang mga bisita dito. Sino ang handang maggarantiya para sa anak ng isang hamak na guwardiya? sino ang may lakas ng loob? Oo, wala talaga. Wala tayong magagawa. Tingnan mo! Wala ni isa. Ang pamilya ninyo dito sa Cloud City ay hindi na makakagalaw. Tapos na ba kayong maglaro? Sasabihin ko sa iyo. Ako si Lin. Pananagutan ko ang aking ginawa. Ngayon, dahil ako ang nakagalit sa pamilyang Lee, sa pagitan ng aming dalawang pamilya, ayusin na natin ito. Tama na, matanda ka na. Ang matalinong tao ay sumasabay sa agos. Kung susuko ka ngayon, huli pa rin. Sa aking diksyonaryo, walang salitang sumuko. Ayaw mong sumuko? Gusto mong makipagbakbakan sa akin? Mabuti, sasamahan kita hanggang dulo. Lolo, matanda na po kayo. Huwag na po kayong makipag-away sa kanila. Sa buong buhay ko, ang pinakamasaya ay ang magkaroon ng katulad mo na maunawain at masunuring apo. Kahit na ako ngayon ay may mangyari. Sa hinaharap, ang pamilya Lin ay maipapasa sa iyo kampante na ako. Tama na, wag nang magdaldal. Wag mong sabihing inaapi kita dahil sa apelyido ko. Ngayon, basta't harapin mo ang lahat at isuko ang pamilya Lin sa akin at patatawarin ko ang buong pamilya mo. At saka ipakasal mo ang apo mo sa akin. Anak, nalilito ka. Kapag isinuko na nila ang pamilya Lin sa akin, ang batang babae na iyon ay magiging laruan mo na lang. Oo nga. Kayong mag-ama, huwag nang mangarap dito. Ito na ang huling babala. Sumuko kayo o mamatay.
Naglakas loob kayong balakin ang aming pamilya Lin ngayon. Kahit na ibuwis ko ang aking matandang katawan, ay hindi ko hahayaang ang inyong balak ay magtagumpay. Ikaw na matigas ang ulo matanda, pagtatanggol sa huli ay kamatayan lang ang kahihinatnan. Sino ka? Isa lang akong ordinaryong guwardiya sa Cloud City. Guwardiya? Paano mo nahawakan ang atake ko? Tatay, kahapon sa kasino, iyon ang anak niya na nanakit sa akin. Mabuti na lang. Isang bagsakan na lang ngayon. Ako? Tingnan natin kung kaya mo. Ang galing talaga. Isang guwardiya, nakikipag-away sa pinuno ng ilalim ng lupa ng Cloud City. Hindi ko na maintindihan ang mundo. Mukhang hindi matatapos ito hanggat walang mamamatay. Panginoong Lin, ayos ka lang ba? Salamat, Long. Salamat, Ginoong Ki. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Pumunta ka muna sa tabi. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa natitira. Hindi pwedeng ganoon. Kung magsasalita ka pa, magmumukha ka ng plastic. Tito Chi, pinagtanggol mo ang lolo ko. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Paano na si Tian? Tatay, ang risky ng ginawa mo kanina. At saka, mukhang malakas yung tao. Kitian, ikaw, sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. Kayo, manatili lang kayo sa tabi. Manood na lang kayo. Manood? Mabuti. Ang yabang mo. Tatay, patayin mo na siya. Pati ang anak niya. Mag-ama kayong dalawa. Magkasama kayo sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw na ito, walang makakatakas. Panginoong Lee, pwede ba akong magmungkahi? Ngayon, dahil ito ay kaarawan ni Panginoong Lin, hindi angkop na magkagulo tayo dito. Ganito na lang, titindig ako rito, hindi gagalaw, at tatanggapin ko ang 3 atake mo. Pagkatapos ng 3 atake, anuman ang resulta, dadalhin mo ang lahat ng tao mo at aalis dito. Tatanggapin ang 3 atake ni Li Laohu? Gusto bang mamatay ng 3 suntok lang? Gago kang guwardiya. Naghahanap ka ba ng sakit? Gusto mong mamatay? Magandang suhestiyon yan. Payag ako. Pero sa ngayon din, magdudusa ka na dahil sa kayabangan mo. Dahil sa mundong ito, walang makakasagot sa 3 suntok ko. Kitian, baliw ka ba? Huwag kang mag-alala. Kilala ako bilang matibay at matigas. Lolo, pakiusapan mo si Tito Ki. Alam nating lahat ang lakas ni Lila Ohu, ni hindi nga kayo makalaban sa kanya. Kung gagawin ito ni Tito Ki, parang naghahanap siya ng kamatayan. Yi, kalmahan mo. Dapat tayong maniwala kay Ginoong Ki. Ha? Imposible to! May ganitong tao pala sa Yuncheng? Saang paaralan nag-aaral yung guwardyang yan? Papalipatin ko rin ang anak ko doon. Mabuti naman! Ligtas si Papa. Ang suntok ni Li Laohu, napakatuso. Mukhang malakas lang, pero puno ng lihim na teknik. May nakapasok na lihim na lakas sa katawan ng kalaban. Ginulo ang mga lamang loob. Kung tatanggapin ng direkta ang suntok niya, siguradong magkakawatak-watak ang atay at abdo. Sa tingin ko, wala namang nangyari. Malakas lang talaga ang tatay mo. Sabi ko, ang pamilya Lee na ito, hindi ka ba kumain ngayon? Bakit ang hina ng suntok? Wala talagang epekto. Kanina, 70% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ngayon, ibubuhos ko na ang lahat ng lakas ko. Hindi ka na magiging komportable. Hinihintay ko. Huwag kang masyadong mayabang guwardya. Sino sa buong Cloud City ang hindi nakakaalam na ang tatay ko ang pinakamalakas sa sipa? Kapag sumipa na ang tatay ko, mamamatay o magiging lumpo ka. Tama ang sinabi mo. Li Laohu, mandaraya ka. Ilan na ba yung mga galaw na yan? Xiaotian, huwag kang padalos-dalos. Bago siya lumapag, lahat ng mga snapping kicks ay isang galaw lang ang bilang. Anong gagawin natin?
Si Kitian ba ay nasa panganin? Huwag kang mag-alala, napakagaling ng kasanayan ni Ginoong Chi. Ginamit niya ang lambot para daigin ang tigas. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya hindi nasaktan. Bagkus ay napahiya pa si Lilaw. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay. Naku, lahat ng kanyang lakas ay nakatuon sa kanyang daliri. Mabubutas nito ang puso. Tapos na ang 3 hakbang. Oras na para tuparin ang pangako. Dalhin mo ang mga tao mo at umalis ka na. Imposible dahil pinahiya mo ako. Paano na ako mabubuhay sa Yuncheng? Ngayon, papatayin kita upang mabawi ang aking dangal. Tay, Li Laohu, gusto kitang bigyan ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang naghahangad ng kamatayan. Sandali. Natalunin mo ako ng ganito kadali. Sino ka talaga? Si Haring Yama ang magsasabi sa iyo ng sagot. Salamat po sa pagligtas sa buhay ng inyong hamak na alipin. Lilawhu, ilang taon kitang pinalaki, pero napakawalang kwenta mo pala. Kung may susunod pa, ikaw ang bahala na magpakamatay para humingi ng tawad. Opo, opo, opo. Sige na, umalis ka diyan. Ako lang ang makakapatay sa kanya. Ingat. Yung palaso kagabi, hindi ka napatay. Sayang talaga. Ikaw pala? Arrow Dean. Ikaw, Jian mo. Ang galing ng memorya mo. Makalipas ang 15 taon at kayang sa isang tingin, makilala ako. Ang galit sa pagpatay sa asawa ko, hindi mapapatawad. Paano ko makakalimutan? Tatay, siya ang taong pumatay sa nanay ko. Tama. Noon, ang nanay mong si Li Qiushui ay namatay sa ilalim ng pana ko at ang walang kwentang tatay mo. Pero kahit ang pinakamamahal niyang babae ay hindi niya maprotektahan ng maayos. Siya, ay, huwag kang magpadalos-dalos. Iyan mo. Huwag mong isipin na gamitin ang mga salita para galitin ako. Akala mo ba nagbobola lang ako? 15 taon na ang nakalipas. Pinatay ko ang asawa mo. At ngayon, gagawin kitang maramdaman muli ang pagkalugi ng minamahal. Xiao Tian, Lauki, Tatay, mag-ingat. Guro Kiao, Yutong, bakit ka ba ganoon katanga para ipagtanggol ako sa mga palaso? Lauki. Ngayon, naiintindihan mo na ba ang nararamdaman ko? Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Ang babaeng pinakamamahal ko, ganito rin ang ginawa niya. Ipinagtanggol ako sa mga palaso. Ang dating asawa mo, mahal na mahal ka niya sigurado. Sandali lang. Parang wala naman akong tinamaan na palaso. Ang parehong bagay. Paano ako muling mapapahamak? Kung gayon, Lauki, matatanggap mo na ba? Matatanggap mo na ba ako ngayon? Sa sandaling ipinagtanggol mo ako ng walang pag-aalala sa sarili, sa sandaling iyon, parang nakita ko sa iyo ang aking yumaong asawang si Qiushui. Pero ayokong maging anino ng ibang tao. Nagkakamali ka. Hindi ka kapalit ng sino man. Natatangi ka. Guro Kiao, Ano? Nasugatan siya ng hangin ng palaso. Wala namang malubhang nangyari. Dalhin mo muna siya pa uwi para makapagpahinga. Si, uuwi na kami. Guro Kiao, Jian mo. Ang ating mga alita noon, ngayon na ang panahon. Nakakaya mong hawakan ng walang sandata ang aking espada? Akala mo ba sa loob ng 15 taong iyon, nagsasayang lang ako ng oras? Sa bawat araw at gabi noon, isang tanong lang ang laging nasa isip ko.
kung paano mapipigilan ang iyong mga palaso. Kung maibabalik lang ang panahon bago pa matamaan ng palaso si Kyushui, mapipigilan ko kaya ang kanyang kapalaran? Sa tingin ko ngayon, kaya ko. Imposible, hindi ka na makakabalik. Kahit noon ay hindi ko magawa, pero ngayong araw na ito, mapapatay kita para maghiganti. Kitian, ganyan ka pa rin kapal. Noon pa man, hindi mo na ako kayang talunin. Ang iyo ngayon, ganoon pa rin. May isang teknik akong inihanda sa loob ng 15 taon para lang sa araw na ito. Susubukan ko nga. Ano? Kyushui, sa wakas, nagawa ko ng maghiganti para sa iyo. Ang iyong kaluluwa sa langit, dapat ay mapayapa na. Pa, nanalo tayo. Namatay na si Arrow Demon Lord sa kanya. Pa, ang huli mong sandigan, patay na. Tiyak na Muntik ko nang makalimutan kayong dalawa. Kitian, Tito Ki, ipagpaumanhin mo na ang buhay ko. Pakiusap. Li Laohu, sa pagkakaalam ko, nitong mga nakaraang taon, dito sa Yuncheng, puro kasamaan ang ginawa mo. Kaya ngayon, kahit anong mangyari, hindi kita pwedeng patawarin. Pati ang paborito mong anak mo, kahit bata pa, punong-puno na ng kasamaan. Nagsisisi na siya. Pakiusap, patawarin mo na ako. Magmano ka. Magmano ka. Ang tindi naman ng pagsusumamo ninyo, Xiao Tian. Ano sa palagay mo ang dapat gawin sa kanilang dalawa? Kuya Tian. Hindi na ako makikipag-agawan sa'yo kay Yiyi. Maging mabait ka na. Ituring mo na lang akong hangin. Palayain mo na ako. Sa totoo lang, hindi naman sila karapat-dapat mamatay. Pero kahit ligtas sila sa kamatayan, hindi sila makakaiwas sa parusa. Tay, Li Laohu, nagmamalaki sa iyong lakas at nangaapi ng iba dahil sa kapangyarihan. Ngayon, wawakasan ko na ang iyong lakas. Hatay. At ang lahat ng kayamanan na kinamkam mo sa Yuncheng ay pawang nakaw. Dapat mong ibalik sa lipunan. Kaya ganito na lang. I-donate mo ang lahat ng iyong ari-arian sa mga charity organization. Kung may itatago ka kahit piso, maghanda ka na dadalhin ko sa iyo ang problema ng personal. Sang-ayon ako sa lahat. Tatay, wala na tayong matitira. Magpapalimos na lang tayo sa kalye. Ngayon, ito ang nararapat na kapalaran para sa inyong mag-ama. Ginoong Ki, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? May iba pa akong pag-uusapan. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mauna ka na. Ang iyong lingkod na si Lin Qingshan ay nagpupugay sa Dragon Lord. Laolin, tumayo ka na. Ano ba to? Bakit mo ako binabati ng ganyan? Dragon Lord, una, hindi ako magpapabaya sa tamang asal. Pangalawa, pinasasalamatan ko ang iyong pagliligtas sa buhay ko. Halika, umupo tayo at mag-usap. Noong namatay si Kyushui, si Arrow Demon ay patuloy na nagtatago sa mga anino. Natatakot ako na baka saktan niya si Xiao Tian. Kaya pinili kong magtago. Hindi ko inakala na sa mga nakaraang taon, ang Dragon Lord pala ay nasa Yuncheng at nasa paligid natin. Ngayon, patay na si Arrow Demon. Naganti na ang pagkamatay niya at si Xiao Tian ay malaki na. Plano kong bumalik ng Ginoo, talagang babalik ka na ba? Ang ganda nito. Maraming mga kasamahan ang nandito. Inaasam-asam ang araw na ito. ang pagtitipon ng mga dating tauhan. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo, Lao Lin. Ito ang utos ng Dragon King. Bilang iyong tauhan, hindi ako mag-aatubili. Pinakalate ngayong gabi ang mga kasamahan sa Dragon King Hall ay makakapagtipon dito. Oo nga pala, bala kong ipaubaya kay Xiao Tian. Unti-unting mamamahala sa Dragon King Hall, mga kaugnay na gawain. Sana ikaw rin, makakatulong ng kaunti. Ginoo, wag po kayong mag-alala. Ang aking matandang buto, may magagawa pa rin. At saka, ngayon, si Xiao Tian, ang batang Panginoon ng Dragon. Siya ang asawa ng apo ko, sa damdamin at sa katwiran. Dapat kong tulungan siya, di ba? Sa iyong mga salita, ako ay panatag na, Tito Ki, siguro Kiao ay nagising na. gising na.
Kung gayon, pupunta ako. Lao Chi, nandito ka na. Huwag kang bumangon. Magpahinga ng mabuti. Lao Chi, ayos na ako. Totoo. Hindi pwede. Nasugatan ka ng palaso. Kailangan mong magpahinga ng kahit kalahating buwan. Baka magkaroon ng sakit. Hindi maganda. Naiintindihan ko. Hindi ko inaasahan. Ang galing mong mag-alaga. Hindi ko inaasahan na ang bait mo palang mag-alaga. Ginoong Kiao. Sa susunod, huwag kang magpadalos-dalos. Paano kung hindi ko nahuli yung palaso noon? Malaki ang pwedeng mangyari. Tinatawag mo pa rin akong Ginoong Kiao? Kiao Yutong ang pangalan ko. Kung ganon, tatawagin na lang kitang Yutong. Ano na tayo ngayon? Siguro, magkaibigan. Ano? Magkaibigan? Ngayon? Ngayon, tayo ay partner sa halikan. Ayos ka talaga, Lauki. Nakalamang ka na. Nagmamaganda ka pa. Gusto kong aminin mo mismo na ako ang kasintahan mo. Kahit aminin ko man o hindi, ikaw ang kasintahan ko. Ang bagay na yan ay totoo na talaga. Lauki, Nagsisiluhod kami sa'yo, Panginoong Dragon. Tumayo na kayo. Panginoong Dragon, ang araw na hinihintay naming magkakapatid ay napakatagal na. Sa wakas, nagbalik loob na rin po kayo. Zidian, hindi ka pa rin nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo. Mabuti naman, Panginoong Dragon. Dahil nagbalik ka na, hindi na ako kailangang maglinis sa paaralan. Qingniao, akala ko ba gusto mo pang magpatuloy sa paglilinis? Bakit kakaunti lang ang tao rito? Mahaba ang kwento tungkol diyan. Mula nang kayo po'y nagretiro, ang mga puwersa sa Dragon King's Hall ay nagkawatak-watak na. At ang pinakamalakas ay ang kay Zhang Baisheng, ang punong elder ng pagpapatupad. Nakumbinsi niya ang isang grupo ng mga matataas na opisyal. Sa termino ng impluensya, halos pantay-pantay kami. Ni Qingniao. Zhang Baisheng? Bakit parang hindi pamilyar ang pangalang yan? Sumali lang siya sa Dragon King's Hall matapos kayong magretiro. Napakagaling niya, pero ambisyoso siya. Sa loob lang ng mahigit isang dekada, nakarating na siya sa mataas na posisyon sa loob. Eh bakit hindi siya dumating para magpakilala sa akin? Ito. Naiintindihan ko na. Mukhang hindi niya ako binibigyan ng halaga. Nabigo po akong pangalagaan ang Dragon King's Hall. Naway parusahan ninyo ako, Panginoong Dragon. Hindi mo kasalanan ito. Mahigit isang dekada na akong wala sa Dragon King's Hall. May mga pangyayaring hindi maiiwasan. Kanina lang, sinabihan ko si Zhang Baisheng. Medyo duda siya tungkol sa inyong pagbabalik. Sabi niya, pagkaraan ng kalahating buwan, sa Juke Hotel sa Cloud City, maghahanda siya ng salo-salo para sa inyo. Kawili-wili, hindi siya dumating ng personal at nagpa siyang mag-isa na maghanda ng salo-salo para sa aking pagbabalik. Mukhang gusto lang niya akong subukan. Mabuti, sasabayan ko siya. Yutong, may gagawin pa ako mamaya. Hindi na kita masasamahan. Saan ka pupunta? Isasabay na kita. Parang ang address na ito ay tinatawag na Juke Hotel. Talagang swerte naman. May reunion kami ng mga kaklase ko ngayon sa Juke Hotel mismo. Sabay na tayo. Talaga bang nagkataon lang ito? Tara na, samahan mo ako. Tagay kayo para kay Jijang. Ji Zhang, sa pag-oorganisa mo ng reunion na ito, hindi lang naman siguro para makipagkita sa amin, di ba? Yun. Parang may ibig sabihin yang sinabi mo ah. Ji, Jang, wag ka nang magkunwaring hindi alam. Noon pa man, sino sa klase ang hindi alam na gusto mo talaga si Xiao Yutong, ang diyosa natin. Ngayon din, dahil sa kanya ka rin, di ba? Noon hanggang second year lang ako nakapag-aral. Dinala na ako ng tatay ko para mag-aral sa abroad. Pag-uusapan yan, nakakalungkot talaga. Yun? Kamusta na ngayon si Yutong? Tamang tanong mo yan, Ji Zhang. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Yutong at magkasama pa kami nagtatrabaho sa iisang paaralan. Mula nang grumaduwa siya hanggang ngayon, wala pa siyang naging kasintahan. Baka nga, hinihintay lang niya ang pagbabalik mo, Ji Zhang. Ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Si Ginoong Zhang ay batang may ambisyon at nagtatagumpay. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang kanyang itinatag na studio ay naging pampublikong kumpanya na. Ang kanyang net worth, bilyon-bilyon na.
Si Qiao Yutong, sa pinakamataas na pagtingin, ay isang propesor sa universidad lang. Saan siya aabot? Xiaoyan, tama naman ang sinasabi mo. Pero si Yutong, siya pa rin ang aking White Moonlight. Ito, may linya sa isang kanta. Paano ba kantahin? Ang hindi mo makamit, laging gumugulo sa isip. Ang minamahal ay walang takot. Ang swerte talaga ng buhay ni Goddess Qiao. Bihira lang na si Ginoong Zhang ay ganito katapat sa kanya. Ito'y tinatawag na magkatugmang magkapareha, pinagtagpo ng tadhana. Kapag napangasawa na ni Yutong ang mayaman, baka ako naman ay makinabang din. Yun. Xiaoyan. Zhou Jian. Dumating na si Goddess Qiao. Zhang Qi. Hindi ko inaasahan. 10 taon na tayong hindi nagkita. Pero nakilala mo pa rin ako agad-agad. Ang tagal na nga nating hindi nagkita. Yutong, sabihin ko sa'yo, napakasikat na ngayon ni Ginoong Zhang. Sa murang edad pa lang, siya na ang namamahala sa isang pampublikong kumpanya. Samantalahin mo ang pagkakataon. Yun. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong samantalahin ng pagkakataon? Yutong. Ngayong araw, masyadong maingay sa Zhuke Hotel. May isang napakahalagang tao ang nagdaraos ng pagtitipon para sa kanyang pagbabalik dito. Nakareserba na nila ang pinakamagarbong private room. Kaya, napilitan akong ikuha kayo ng mas maliit na private room. Pero ang inumin natin ay ang pinakamahusay. Ano pong sinasabi ninyo, Ginoong Zhang? Kahit na iyon ay mas maliit na private room, napakaganda-ganda pa rin nito. Malamang, Ginoong Zhang, malaki ang ginastos ninyo, di ba? Ano ba yan? Hindi importante ang pera. Ang mahalaga, masaya ang mga kaklase natin. Mag-enjoy tayo ng lubos, di ba? Ang galing mo, Ginoong Zhang. Tara, mga kaklase, magtayo tayo at magtagay para kay Ginoong Zhang. Para kay Ginoong Zhang. Kakaiba. Bakit hindi pa dumarating si Lao Qi? Chitian. Siya. Yutong, ito si. Parang hindi ko naman siya inimbita. Ipapakilala ko sa inyong mga kaklase. Siya ang nobyo ko, si Kitian. Ano? Kumusta kayong lahat? Yutong, hindi ka nagsisiro? Nagbibiro ka lang sa amin? Siya? Nobyo? Yutong, huwag kang magbiro. Itong bagay na ito. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Wang Yun, hindi mo ba sinabi na hindi pa nakakarelasyon si Yutong? Huwag kang magalit, Zhang. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Naku, Day. Ano ba ito? Kailan ka pa nagkaroon ng nobyo? Bakit hindi ko alam? Yun. Kami ni Kitian, kakakumpirma lang ng relasyon. Kaya nga hindi pa nasasabi sa iyo. Kitian, sandali. Bakit parang pamilyar sa akin ang itsura niya? Pamilyar? Naalala ko na. Siya kaya yung sa school natin, yung guard doon sa school natin? Yutong, ikaw pa namang hari-harian noon sa eskwela. Bakit mo pinili ang ganitong klaseng lalaki? Matanda na, hayaan na. Ang punto, guwardiya pa. Napakaganda mo namang babae. Bakit may prejudice ka sa mga guwardiya? Anong masama sa pagiging guwardiya? Wala akong ganoon intensyon. Puro lang akong nagtatanggol kay Yutong. Si Yutong natin ay isa ring napakagandang babae. Pagkasama nitong guwardiya, parang bulaklak na nakatanim sa dumi ng baka. Xiaoyan, huwag kang magsalita ng ganyan. Yutong, ano ba talagang pampagulo ang ibinigay niya sa'yo? Sa status, isang guwardiya lang siya, basura lang ng lipunan. Sa sahod, ilang libong piso lang. Paano kanya maaasahan? Kayong lahat, napakalaki ng galit ninyo kay Lao Qi. Diyos sa Qiao, pinagmumukha mo lang masama ang mabuting intensyon ng mga kaklase. Ang mga dating kaklase. Para lang naman sa kabutihan mo, gustong tulungan kang bumalik sa tamang landas. At saka, kahit na gusto mong magka-boyfriend, may mas angkop pa ba kaysa kay Zhang Xiao? Tama. Pag kay Zhang Xiao ka, makakapag-asawa ka na sa mayaman. Yutong, alam kong hindi maganda ang pag-alis ko noon at nasaktan ka. Pero hindi mo kailangang kumuha ng isang hamak na guwardiya bilang boyfriend para lang magalit ako. Dinudungisan mo lang ang sarili mo, alam mo ba? Zhang Xiao, huwag kang mag-assume. At pakiusap, igalang mo si Lao Qi. Igagalang ko siya? Ganito ka ba katalaga nagmamahal sa kanya? Sige. Ngayon, aalisin ko siya. Ikaw si Kitian, no? Magpresyo ka ng kahit ano.
Basta makipaghiwalay ka kay Yutong. Hindi. Maayos naman ako. Bakit ako makikipaghiwalay kay Yutong? Ikaw, ano ba? Walang kwenta. Gusto mo bang samantalahin para itaas ang presyo? No? Katulad mo, mababang uri ng lipunan. Marami na akong nakita, pero okay lang. May pera ako, 5 million. Sapat na ba? 5 million. Ano? 5 million. Si Ginoong Zhang, sa isang kilos, ay 5 million agad. Ang gwardya na ito ang galing. Ito siguro ay buong buhay niya. Na hindi makakakuha. Numero ng kalangitan, no? Dapat tumigil ka na habang maaga. Mabilis, umalis ka sa tabi ni Yutong. Umalis ka. Huwag mong abalahin ang kanyang kaligayahan. Ikaw si Ginoong Zhang, no? Ang iyong pagbibigay, ay talagang mapagbigay. Pero sayang, ako, bilang tao, ay hindi interesado sa pera. Ako sa pera. O ay hindi interesado. Kahit 5 million ay hindi ka naakit. Malaki ang iyong gana. 10 million. Kunin mo ang pera at umalis ka sa harap ko. 10 million. Lauchi, Yutong, nakita mo ba? Siya ay hindi talaga sa iyo. Ay hindi tunay. Isang 10 milyon lang. Siya ay magpapakumbaba na. Hindi katulad ko. Ako sa mga taong ito ay palaging itinuturing ka bilang puting buwan. Ang aking mahal sa puso. Makipagsama ka sa akin, okay? Yutong, mabilis kang sumang-ayon kay Ginoong Zhang. Ang pagkakataon ay hindi dapat mawala. Ang ating Ginoong Zhang at Diyosa Kiao, ay talagang magkatugma. Pakasal ka sa kanya. Sandali, tingin ko sa inyo, ay masyadong masaya nang mukhang masyado kayong masaya sa tingin ko ng maaga. Ano? 78 milyong piso yan. Paano mo nasabi? Kahit 100 milyon? Ayaw mo? Nababaliw ka na ba? Lauchi, alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Hayaan mo muna ang 100 milyon kung makakumbinsi ba yan sa akin. Yutong. Sa puso ko, walang katumbas ang halaga mo. Gago kang guwardiya. Hinamon mo ako? Ano ngayon kung hinamon kita? Dahil lang sa konting pera mo, akala mo wala ng batas. Nang aapi ka dahil sa kapangyarihan mo. Ang pinakaayaw ko ay mga taong katulad mo. Tama, ang maruming pera mo. Hindi namin kailangan. Ayaw mo ng mabuti. Gusto mo ng masama? Kung ganon, sige. Magpapakatotoo na ako. Kiao Yutong, ngayong araw na ito, kahit anong mangyari, magiging babae ka para sa akin. At itong gago mong gwardiya, ngayon, bibigyan kita ng isang aral na hindi mo malilimutan. Ano? Ginoong Zhang, nagmamadali ka na ba? Kapag nalaman mo na ang kakayahan ko, hindi ka na makakatawa. Kakayahan? Kahit gaano kalaki ang kakayahan mo, hindi yan hihigit sa akin. Talagang walang takot ang walang alam. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang reunion natin sa Zuke Hotel? Dahil mamaya, pupunta ako sa kabilang silid para dumalo sa pagbabalik na handaan ng Longwangdian. Longwangdian, yung maalamat na napakalaking organisasyon? Ano? Ginoong Zhang? May koneksyon ka sa Longwangdian? Sa puntong ito, hindi na kita pagtataguan. Ako ay ang anak ng isang elder ng Longwangdian. Ako ang anak ng elder ng Dragon King's Temple. Hindi ko inaasahan na may ganitong kahanga-hangang background si Young Master Zhang. Ang Dragon King's Temple ay isang organisasyong makapangyarihan sa buong mundo. Ang ama ni Young Master Zhang ay isang elder ng Dragon King's Temple. Talagang core leadership yan. Ngayon, mukhang may mga tao na magkakaproblema. Isang walang utang na loob, paulit-ulit na hinahamon si Young Master Zhang. Isang makitid ang pangunawa, di nakikilala ang tunay na dragon. Nakakatawa talaga. Ang elder ng Dragon King's Temple, hindi ko alam kung sino. Ang pangalan ng aking ama, di mo karapat-dapat malaman. Hayaan mong hulaan ko. Sa buong Dragon King's Temple, mayroon lamang 11 elders. Pero ang apelyidong Zhang, malamang isa lang. Si Zhang Baisheng, di ba? Paano mo nalaman? Huwag mo nang pakialaman yan. Sabihin mo, tama ba ang hula ko? Kahit tama ang hula mo, ano naman ngayon? Ang ibig kong sabihin, kahit dumating ang iyong ama, baka hindi ka pa rin niya mapasunod. Katawa-tawa, anong kalokohan yan? Ang tatay ko, sa Dragon King's Temple, pangalawa lang sa isang tao, nasa ibabaw ng libo-libo. Akala mo ba ikaw ang Dragon King? Paano kung sabihin kong ako nga? Akala mo ikaw lang ang Dragon King? Paano kung sabihin kong ako nga siya?
ang kapal ng mukha nitong magpanggap bilang Dragon Lord. Pero okay lang, kahit na ikaw ang Dragon Lord, ano naman ngayon? Pagkatapos ng welcome party ngayong araw, ang tatay ko ang mamamahala na sa buong Dragon King's Hall. Kahit dumating ang Dragon Lord mismo, kailangan niyang magbitiw sa pwesto. Tama nga ang hinala ko. Talagang may masamang balak si Zhang Baisheng. Mulat sa pool, ang welcome party na ito ay isang masusing bitag na inihanda niya. Alam mo na ang detalyadong plano? Kung ganoon, hindi kita pwedeng hayaang mabuhay. Mga tauhan, dakpin ninyo siya. Sinong may lakas ng loob na galawin ang tatay ko? Lord Purple Lightning, Binibining Berdeng Ibon. Anong ginagawa ninyo rito? Jiang Qi, alam mo ba na itong ang Dragon Lord mismo? Ito ang Panginoong Dragon. Ito. Siya ang Dragon Lord? Ano? Nagulat ka? Sinabi ko na sa'yo. Panginoong Dragon, yung usapin sa kabilang lugar, naayos na namin. Dumating kami rito para magulat sa inyo. Paano ninyo naayos? Dalhin ninyo rito ang tao. Hindi. Tatay, paano ka? Nakikiusap po ako ng tawad. Panginoong Dragon, kaawaan ninyo po ako. Kayong mga ito, ang bilis ninyong kumilos. Ang bilis ninyong naresolba ang problema. Lahat ito ay gawa ng Young Master. Noong nakaraang 2 linggo, nagsimula ng magplano ang Young Master. Unti-unting winasak ang kapangyarihan ni Zhang Baisheng. At ngayon, lahat sila ay nahuli. Naku! Anak ka talaga. Ang galing mo. Tatay, sobra naman po. Kung ganito, ikaw na ang opisyal na magpapatuloy ng tungkulin ko. Ngayon dito, opisyal kong ipinahahayag. Ako, si Qi Tian, ay opisyal ng magbibitiw bilang master ng Dragon King Temple. Ang aking anak na si Qi Xiaotian ang opisyal na papalit sa akin. Pagpugayan ang Panginoong Dragon. Tatay, magiging ganito ka na lang ba? Isang amo na walang ginagawa? Naku, tulungan mo na lang ako. Ako at si Tita Kiao ay magkakaroon na ng aming masayang panahon ng pagre-retiro. Yutong, alis na tayo.